Inamin nga ng winner ng Pinoy Pop Superstar na si Gerald Santos na 4 na beses niyang pinagtangkaan ang kanyang buhay. Ito'y kaugnay sa ginawang panghahalay sa kanya ng mukhang hindi lang isa kundi dalawa. Mula sa naging artikulo ng Bandera, Gerald Santos, 4 na beses akong nag-isip na tapusin ang buhay ko. Trigger, warning, rape, suicide, attempt, sexual harassment. Ito ang bagong naging revelasyon ng singer-actor na si Gerald Santos. 4 na beses siyang nagtangkang tapusin ang kanyang buhay dahil sa ginawang panghahalay sa kanya. Ito'y dahil nga sa umano'y naranasang pang-aabusong sexual o rape mula sa musical director na si Danny Tan noong December 25 at 26, 2005. Siya ay 15 anyos pa lamang noong mangyari ang lahat ng iyon. Sa muling pagharap niya sa ng binatang singer sa Senate hearing kahapon, August 27, na pinamunuan ni Senator Robin Padilla at Senator Jinggoy Estrada. Matapang na niyang pinangalanan ang nasabi nga pong musical director na humalay sa kanya. Ito'y walang iba kundi si Danny Tan, at nung time na yon, si Danny Tan, kung di tayo nagkakamali, ay isa sa hurado sa Pinoy Pop Superstar. At siya din nga ang direktor ng music sa nasabi nga pong Patimpalak. Sa gulang na 15 anyos, ay naranasan ko ang pinakamapait na maaaring maranasan ng isang bata. Yan ang pahayag ni Gerald. Pero dahil po sa aking marubdob na pangarap na maiahon ko ang aking pamilya sa kahirapan, ay pinilit ko pong kalimutan ang pangyayaring ito sa aking puso at isipan. Hindi po alam ng aking pamilya pero 4 na beses po akong nag-isip na tapusin na ang buhay ko dahil sa matinding kahihiyan na maaari kong maranasan kapag nalaman ito ng lahat. Dahil sa pandidiri sa sarili ko na ginawan ako ng ganito. Dahil alam ko po sa sarili ko na wala na akong magagawa at walang makikinig sa akin. Yan ang naging pahayag ni Gerald. Sa patuloy niyang pagsalaysay, kaya pinilit ko itong burahin sa puso't isipan ko dahil din sa matinding takot na kapag binalikan ako ng taong umabuso sa akin, ay hindi ko na maipagpapatuloy pa ang pag-abot sa aking mga pangarap para sa aking pamilya at sa huli ay madamay pa sila. Ako po ang breadwinner ng aking pamilya at gagawin ko po ang lahat, maigapang lamang po sila sa kahirapan at matiyak ko na mapag-aral ko ang aking 4 na kapatid. Nag-explain din siya kung bakit 5 taon nang lumipas bago siya naghain ng formal complaint sa GMA Network hinggil sa naranasang sexual abuse. Nag-ipon po ako ng sapat na tapang at lakas ng loob at mental fortitude para isiwalat ang pang-aabuso sa akin. Bilang 15 years old, ako po ay mahina, walang kalaban-laban, walang magagawa. Walang kilala, ako po ay isang mahirap lamang. Panawagan pa ng singer sa lahat ng kumpanya at organisasyon. Protektahan at alagaan ang mga biktimang nagrereklamo at nagsusumbong. Nang sa ganun po ay magkaroon talaga sila ng ibayong lakas para isiwalat ang kasamaan. Para po hindi tila na left in the dark or left alone in the battle na lamang bigla ang biktima. Yung psychological at psychiatric support po sa biktima ay napakalaking bagay, lalo po kung bata ang biktima. Sana ay magkaroon din po ng safeguards para kahit inalis na po yung sex offender ay hindi mababalikan o magagantihan ang biktima ng mga kaibigang nasa posisyon at may loyalty dun sa taong tinanggal. Ito po ang personal kong naranasan at matatawag po itong double jeopardy. Ako na po ang naabuso, ako pa rin po ang nawala ng trabaho. Hindi naman sinagot ni Gerald ang tanong ni Senator Jinggoy kung nagkaroon ba ng male-to-male penetration. Pagbabahagi pa ni Gerald, isang torture para sa kanya na balikan ang mga nangyari kahit pa 19 years na ang nakalipas. Pero kailangan niya raw itong gawin para na rin sa lahat ng mga kapwa niya biktima. Ito po ay mental, psychological, and emotional torture. Ang pangyayari pong ito kay Sandro Mulak ang muling nagdala at nagparamdam sa akin ng sakit na dinanas ko din sa sitwasyong kinapalooban ko noong December 25, 2005 at December 26, 2005. Kaakibat na po dito ang malalim na adhikain ko ngayon na maimulat po mga mata ng ating mga kababayan at kabataan sa mga ganitong klaseng pang-abuso
At huwag pong maliitin at sabihing napakatagal nang nangyayari. Na ito po sadyang kalakaran na lalo na sa industriya ng showbiz. Any form of sexual abuse, harassment, assault, and rape is never okay. Hangad ko po na mabigyang lakas loob din po ang mga biktima na lumantad at agad ding magsumbong sa oras na makaranas sila ng ganitong klaseng pang-aabuso. Sa katunayan po ay marami na po ang nagme-message sa akin tungkol sa kanilang mga kwento bilang mga biktima ng sexual harassment, rape at abuse. Sa mga kapwa ko naging biktima ng ganitong pang-aabuso at kay Sandro, kaisa niyo po ako sa inyong laban. Lastly ay para po sa GMA, hiling ko po na finally ay magkaroon ito ng closure. Narito naman ang buong pagsuporta ng mga netizen kay Gerald. Nila, laban lang Gerald, dapat maparusahan niyang hudas na gumawa sa iyo niyan. Si Gerald, kudos to you for telling about your story. All I can say is they deserve to be in jail. Stay strong and stay positive. There's a right time for them. God is watching. Ang ilang mga netizen naman ay narito pa ang naging say. Marami pala talaga silang ginagawa ng masama. Tumahimik lang habang yung may kasalanan tuwang-tuwa. 19 years ago na daw, ang katotohanan ang dapat sa mga babae na sa showbiz, ilan kaya ang nakaranas din ng pang-abuso at sino-sino kaya. Sinang isa, marami yan sa ibang network din. At yan ang ating Showbiz Snap update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Snap.